Father Darwin yung sumagot kanina. Yung, opo. About ko dun sa krus. Sa Kasi sa krus po. cross, okay. Opo. Kasi 'di ba yung pinakaunang nag-introduce dun ng sa yung nabasa ko lang po, yung sa krus is nag-start dun kay Moises. Ngayon, yun yung nakakapagligtas. Ngayon, nagre-research po ako. Gusto ko po malaman yung kung paano nag-start yung paniwala ng ibang religion. Kasi pinanganak po akong Catholic. And then lumipat ako dun sa LDS, yung Mormon. Dahil dun sa ang tawag yung lecture nila about sa krus na sa kamatayan. Ang krus ay galing, ang sumasamba sa krus ay kumbaga parang ang simbolo ng krus ay kamatayan. Tapos dahil sa pagbabasa ko, nalaman ko din na ang krus ay kaligtasan. Ngayon iniisip ko ngayon kung saan ba nanggaling yung ganung paniniwala nila na ang krus ay kamatayan. Tapos na ano ko na parang si King Darius I yung nag-start ng pagpapako sa krus. Pwede ko bang malaman kung saan pwedeng yung kwento talaga nung King Darius, kung bakit niya naisipan yung pagpapako sa krus sa history. So, salamat sister. Unang-una yung pagpako sa krus, yan po ay paraan ng mga Roman government sa mga tao na nag-violate sa kanilang batas. Kung mabasahin natin ang Galatia 3 verse 14 ba yun, Brother Jando? Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatia Na ang cross ay tunglo or 6:14. size 14. Ano, hindi size 14, yung Galatia 3 gagamitin ng ating mga kapatid, yung patungkol sa cross. Galatia 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So yan ang gagamitin ng ating mga kapatid. No? Tingnan nyo, yung cross pala ay sumpa. Bakit gagamitin mo yan? Sinusuot ko pa ngayon. No? Yan po ay sumpa. Galatia chapter 3 verse 13. Totoo, nung una ay wala niya yung cross. Pero dyan namatay si Kristo eh. Naging makahulugan na dahil sa pamagitan ng cross na iniisip natin na sumpa ay naging source of salvation. Kung natin babasahin ang unang Korento 1:18, ito ang nakasulat. Basahin muna natin, kapatid. For the preaching of the cross is to them that perish is foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So kamangmangan ito sa mga hindi nailigtas, yung mga naligaw. But unto us which are saved, para sa atin na naligtas, it is the power of God. So hindi na nabago na yung paningin ng mga tagasunod ni Kristo sa cross. Nung una, sabi ni San Pablo, ito ay sumpa. And then, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari-hari, ang Panginoon ng Panginoon, ay naging trono niya yung cross upang puksain ang kanyang root of all evil, Satan. So, yung kapangyarihan ng cross.
no? So, kailan ba? It is the practice of the Roman government sa panahon ni Kristo. Before Christ pa yon. Ito wala pa si Kristo, it is before Christ. It is the way of Roman government na i-persecute yung mga violators sa kanilang mga batas nung ang mga araw na yon. So, ginagamit nila ni Caiaphas, no? Isa lang ang aming hari ay emperor. Na si Kristo ay nag-claim na siya ay hari. So, isa lang aming hari ang emperador. So, doon, yan ang one of the accusation nila na si Kristo ay nag-violate sa batas ng mga Romano. So, dapat ibitay siya sa cross. Isumpa siya. So, dahil doon, we are saved. Through cross ay yung lahat. Yung cross ay power of God. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo at dinagdagan pa niya yan. Galatians chapter 6 verse 13. Basahin natin, brother. As for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ, for by means cross the world is dead to me and I am dead to the world. So, ang ganda nito. As for me, however, I will boast. So, ipagkaki ko lang, ipagbuhay ko lang. Only. So, meron pang only dito. About the cross of our Lord Jesus Christ. For by means of His cross, the world is dead to me and I am dead to the world. So, nagbago na yung pananaw ng unang mga Kristiyano matapos si Kristo ay nagpakamatay sa cross. Catholic Faith, good evening. Good evening po sa lahat. May isa lang po akong katanungan kasi may kaibigan akong baptist. Sabi niya mali yung turo natin about sa panampalataya plus good work is salvation. Sa kanila kasi panampalataya plus salvation equals good works. Yun lang po. Oh. So, una-una, mas mabuti yun na may good works na. Noong una, yung mga Baptist, faith alone talaga. So, nagbago na yung doktrina nila. Noong mga, sa kabataan ko, yung mga pastor talaga sa plaza, faith alone. So, merong alone, faith alone. Pero ngayon, sa sinasabi mo, meron ng faith plus salvation and good works. So, nasiyahan na po ako dyan dahil may good works na sila. So, malapit na sila sa simbahan, kapatid. So, sa mga pastor ng mga Baptist na na-encounter ko nung sa high school pa ako at sa college pa ako, faith alone talaga yung official teachings nila. Walang good works. Kapag meron kang pananampalataya, ligtas ka. Ito lang kang magandang ginagawa. Pero ngayon, sa sinabi mo, bro, so dahan-dahan na sila na buksan yung isipan nila, faith plus salvation plus good works. So, ang pinakamabuti kapatid na may good works na sila. So, na-influence sa mga hindi na siguro. Sa atin, faith and good work equals salvation. Sa kanila, faith, salvation, and good works. So, malapit na sila magkatoliko niya. So, thank you po. Thank you. Mas maganda doon, bro, tanungin mo siya. Saang talata yung faith plus salvation equals good works para siya mamroblema sa talata. Opo. Sige po.